matapos buweltahan ni Senator Jingo Estrada na sinungaling si House Spokesperson Princess Abante at tila pinangaralan ni Senatorial-elect Dante Marcoleta ay heto na, pinakita na sa wakas at tila sumabog na rin ang presidential sister na si Senator Amy Marcos at hindi na rin nakapagpigil pa at tila bumuelta na sa House Spokesperson ng Kamara na si Princess Abante at ang House Speaker na si Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa wakas, bumuelta na at tila matapang na sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng bagong spokesperson ng Kamara na walang iba kundi si Princess Abante. Ito'y matapos magbigay ng komentaryo ang Senado sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tila nagpalitan naman ng maanghang na salita o pahayag sina Senator Amy Marcos at ang House spokesperson si Attorney Princess Abante kaugnay sa issue ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pinuligsa ng presidential sister na si Amy Marcos ang pasaring na tila ipinapasa sa kanya ang di umano'y pananagutan sa kabila na aniyay mas malalaking papel ng iba pang leader sa usaping pondo para sa pagsasaayos ng nasabing tulay. Mainit ang naging tugon ni Senadora Amy Marcos matapos siyang tanungin ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante kung ano raw ang naging ambag niya sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, isang isyong umusbong matapos igit ni Marcos na mababa ang alokasyon ng pondo para sa nasabing tulay. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Marcos na mula pa noong 2018 hanggang 2025, humigit kumulang sa 451.4 milyong piso lamang ang inalaang pondo para sa pagkukumpuni ng tulay. Giit ni Marcos, siya mismo ang nagtatanong kung saan napunta ang bilyong pisong inalaan sa ilalim ng General Appropriations Act, partikular na ang 4.7 bilyong piso para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway, kung saan napabilang ang San Juanico Bridge. Mariing kinestyon ng senadora ang tila pagkatuon ng pansin sa kanya, samantala anya ang mismong leader ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez na taga-Leyte rin ay tila hindi kinukwestiyon. Binatikos din ni Marcos ang di umano'y kapabayaan ng Department of Public Works and Highways at ng Kamara. Punto niya, bilyong piso na ang ginugol sa mga proyektong pangkalsada, pero ang San Juanico Bridge ay tila naiwan sa pintura lamang at hindi man lang nabigyan ng sapat na inspeksyon at rehabilitasyon. Sa uli inihayag ng senadora ang pagkadismaya sa tila paglalagay sa kanya sa sentro ng sisi, sabay sambit ng patutsyada na sana ay siya na lang ang naging presidente. Nag-ugat ang usapin matapos sabihan ni House Spokesperson Abante si Marcos na kung talagang may malasakit siya sa tulay, dapat ay ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtutok sa pondo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bilyar, nadamay pa. File tayo ng ng bill about sa a resolution directing the appropriate committee of the House of Representatives to conduct an inquiry in aid of legislation into the issues and irregularities in the joint venture agreement between the local water districts and prime water infrastructure. So bakit po yan yung una natin isipan ito? Well, nakita naman natin yung mga problema na kung saan merong concession ang prime water. Nakita natin na napakaraming problema na Ito po, nirereklamo nila yung reklamo ng mga nasasakupan nitong prime water, no? Pero ako sa akin lang. Sige nga. Doon sa mga nakakakilala sa dalawang ito, or kahit hindi nyo personally kilala, yung nakikita nyo sa TV, anong masasabi ninyo? Sige, lagay nyo sa comment section. Kasi ako sa totoo lang, nung nakita ko tong dalawang mama na ito,
Ang pumasok sa isip ko, atake to sa Duterte. Di ba? Ano bang ginawa nitong dalawang mama na ito sa loob ng 3 taong nakaupo sila? Kung hindi atakihin lang si Sara. Atakihin lang ang Duterte. Ano ba naging silbi? Di ba? Sino ba itong mga ito? Parang, ano ba ang pagkakakilala sa kanila ng taong bayan? You cannot blame the people kung hindi maganda ang tingin nila dito sa dalawang to. Ako, honestly, hindi maganda tingin ko dito sa dalawang ito. Walang gagawing matino ito kung hindi pamumulitika. Para sa akin, opinion ko yun. Huwag kayong magagalit sa aking dalawa. Pero wala kayong silbi dyan kung hindi pamumulitika. Kasi tinira nila yung prime water. Alam nyo, nag-post ako sa Facebook. Binanata ko yung prime water kasi at that time wala kaming tubig. At ang tagal. Walang gumagawa doon sa tangke. Meron daw pumutok na tangke. At walang gumagawa. So binanatan ko, parang ano naman kayo? Parang inefficient naman kayo. So binanatan ko sa Facebook. Sabi ko, prime water, ayusin nyo, trabaho ninyo, etc. Hindi ko na maalala ko ano exactly sinabi ko. Alam mo mga komentaryo doon ng mga taong bayan? Buti nga sa inyo, yung iba sabi, may mga nagme-message pa. Di ba kakampi nyo yan? Kakampi nyo yung prime water? Kakampi nyo bilyar? Una, hindi po namin kakampi yun. Sa Banateros po, walang kampi-kampi. Sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pero, let's assume, for discussion purposes, na yung sinabi nyo, kampi namin yan. Diba? Di kasalanan nyo rin, kakampi nyo yan eh. Kasalanan nyo yung sa prime water. All the more, na mas may sense tong sinasabi ko. Kasi kakampi namin, pero binabanatan namin. Anong ibig sabihin? Hindi ako katulad nitong dalawang mama na ito, na banat ng banat kay Sara, pero hindi kayang banatan ang mga kapalpakan ni Tambaluslos. Pagpalpak, palpak. Pag mali, alam nyo naman ganyan kami. Sinabi rin namin that time. Hindi namin susuportahan si Sara. Hindi namin tinira si Sara. Hindi namin binanatan si Sara. Pero sinabi namin mali siya. Na kinampanya niya si Marcos. Na bakit tumakbo siyang vice president para kay BBM. Sinabi namin yung lantaran. So, fair kami. Kahit kakampit, pinupuna namin kung may pagkakamali. Itong dalawang to, walang pinupuna to kahit mali eh. Ang nakikita lang nito puro Duterte. Ngayon, kinampanya ni Sara si Amy. Anong sabi namin? Mali ka dyan, Sara. Hindi namin pinipersonal si Sara. Hindi namin binababoy si Sara. Pero sinasabi namin, mali ka doon, Sara. Bubudulin na naman tayo another Marcos. Ang punto ko lang dito ay hindi sisihan. Ang punto ko lang dito, patas kami. Kaya nung tinira ko yung prime water, mali kasi sila talaga eh. Although to be fair with prime water, hindi naman kami madalas mawalan ng tubig. At saka hindi naman tumatagal. Eto lang, isang araw wala pa rin gumagawa, tumagal na walang tubig, or tumatagal lang pag nawalan tubig pag nag-brown out kasi pag malakas ang ulan. Halimbawa nung 2 years ago, umulan, bumagyo, bumagsak yung puno, tinamaan yung poste ng Meralco. So definitely, pagka walang kuryente, wala kaming tubig kasi pinapatakbo yung pump ng tubig. No? So hindi yun part ng prime water, kaya lang meron din silang pagkakamali doon. Dapat ready sila na kahit walang kuryente, dapat yung serbisyo ng tubig tuloy-tuloy. So may pagkakamali din ng prime water. Hindi ko sinasabing wala. Kaya nga binanatan namin. Ang issue ko lang dito sa dalawang mamang ito, huwag politikahin. Bakit ngayon lang kayo nagrereklamo? Sa katunayan, sinimulan nila reklamo nila sa prime water nung lumipat si Camille Villar, iniwan yung alyansa. Doon lang naman kung talagang may reklamo sa prime water at sinasabi nyo maraming nagrereklamo sa prime water, bakit kayong dalawang itlog ngayon lang kayo lumabas? Bakit lumabas lang kayo nung panahon na nung lumipat lang si Camille? Questionable talaga timing na itong dalawang ito, lalo itong balbasarado na ito. Coach, sasabihin ng iba, inggit ka lang sa bigote at balbas niya. Hindi naman, excuse me po. Ha? Hindi naman ako ganyang kadabulan. Mag-diet ka naman. Hindi. Pampati naman yung diet. Hindi kasi, di ba? Alagaan mo yung katawan mo. Sayang, sa bagay, ikaw ba naman ang kumita ng ano? Hindi mo nakikita ng congressman, ha? Oh, haya-hayang buhay niyan. Di ba? Ateng. Yun ay questionable.
Ako walang problema. Gusto ko kastiguhin nyo yung Prime Water. Dapat pagalitan ng Prime Water. I agree. Dapat ayusin ng Prime Water yung kanila kasi ako, kaya ko magsalita dyan dahil na-experience ko mismo. Dito po sa aming lugar, Prime Water po ang water service. Pero, kahit tama ang pamamaraan, pag mali ang motibo, mali ang kalalabasan. Ulitin ko, kahit tama ang pamamaraan, pag ang motibo mali, mali ang kalalabasan. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang to halimbawa. Isang presidente, isang politiko, lulong sa droga at sa concert. Example lang to. Lulong sa droga at concert, hindi mapabago. Ayaw magbagong buhay. Pero nakakita ng isang magandang babae, mayaman, kilala ang apelyido. Niligawan. At sinabi, sasagutin kita pag ititigil mo yung droga. So yung manliligaw na politikong adik sa droga at adik sa sugal, ay adik sa concert, hininto ang pagko-concert at pagdodroga. Tama yung tama, di ba? Tama namang ihinto mo yung dalawang katarantaduhang yan. Pero mali yung motibo. Kasi pag iniwan ka nung babae, hindi bukal sa loob mo yung pag-iwan mo dyan sa bisyo mo. Pag iniwan ka nung babae, babalik ka sa droga. Babalik ka sa concert. Ito pa masama. Pag yung niligawan mong babae, sinagot ka, kinasal na kayo. So ibig sabihin, kuha mo na, hindi na makakawala sa'yo. Bumalik ka sa pag-a-addict. May magagawa pa si babae? Wala, kasi mali yung motibo ni lalaki. Baka kalabasan nun, dalawa na kayong addict, dalawa pa kayong nagmahilig sa concert. Oh, ay nangyayari yan. Ayaw nung nililigawan. Ayaw nung nililigawan sa droga at sa concert. Katagalan. Na wala na siyang magawa doon sa lalaki, dalawa na silang addict, dalawa na silang nanunood ng concert. Nanunood pa ng tennis. Ako racing. Mahilig talaga manood. Politiko mahilig maglustay ng kaban ng bayan. Dalawa na sila. Di ba? Sabi ng iba, if you can beat, if you cannot beat them, join them. Di dalawa sila. Anong punto? Mali kasi yung motibo. Kaya, hindi ko type tong dalawang ito. Kung concerned sila sa taong bayan, dapat matagal na nilang nireklamo. Matagal na may nagrereklamo dyan sa Prime Water eh. Ay kung si Camille tumuloy sa alyansa, hindi iniwan yung partido ni Marcos, may reklamo kaya sa Prime Water? I don't think so. Lahat kayo tahimik sa katarantaduhan, sa kamalian na ginawa ng Prime Water eh. Ngayon nag-iingay kayo. Hanggang ngayon hindi pa natutugunan. At siguro nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon regarding sa kung ano yung mga nangyayari. At para mabigyan naman ng hustisya rin yung mga Ulitin ko, hindi ko kinakampihan ng Prime Water. Binanatan ko rin. At babanatan ko ulit. Oo. Pero yung pag-epal nitong dalawa, lumalabas na kasipsipan kay Tamba. Hindi ko alam kung anong gusto nilang maabot dito. Anong kapalit nito sa pagsipsip nila kay Tamba. At siguro, ito si Tamba naman, sumisipsip din kay Marcos. Diba? Magpapalakas. So sige, iniwan ka nito si Camille. Bakbakan natin. apektuhang mga lalo-lalo na ngayon, di ba? Napaka-importante. Gusto ni Martin Romualdez maging speaker. Baka ito isa sa kasipsipan niya, nabigyan siya ng pabor ni Marcos, kaya tulungan siyang kausapin yung mga congressman na ibalik siya bilang speaker. Mamamayan na kung saan ang nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay Prime Water. Sir, baka naman may magsabi na there's politics here. Ito naman, tanong, ang galing. Baka naman may magsabi na there's politics here. Pakinggan nyo anong sagot. Is there? Wala kasi usually local issue naman yan yung sa Prime Water dahil tulad ako sa Subic, no? Prime Water ang nagbibigay ng serbisyo lalong-lalo na sa supply ng tubig. Nakikita naman ng mga kababayan namin doon kung ano yung problema, kung gaano kasama, no, yung kanilang serbisyo. So hindi ito pwedeng tignan as a political issue actually dahil sobrang dami ng tao na apektuhan.
Ang tanong, hindi kaya ito sabihin na ito ay political issue? Anong sagot na itong mama na kasalamin na ito? Hindi naman kasi ito ay local issue. Hinalimbawa niya pa sa lugar nila, may problema sa prime water at marami nagrereklamo. Ako rin nagrereklamo, parehas tayong nagrereklamo. Di ba? Pero nasagot mo ba yung tanong? Hindi kaya sabihin itong politika? Kasi walang connection kung local yung problema sa local. Alam, this is public knowledge na ang prime water ay sa Bilyar. At nireklamo lang nyo ang prime water nung pumalas si Camille dyan sa Alyansa. Yun ang dapat mong sagutin. Bakit mali ang timing? Bakit ngayon lang kayo nagreklamo? Dati nang may problema. Sabi mo pati nga ikaw tinamaan ng pangit na serbisyo ng prime water. So, ngayon lang bang eleksyon, tinamaan ka ng problema sa prime water o matagal na? Hindi dapat dati ka na nagreklamo, hindi naman po pwede ngayon ka lang nagka-problema sa prime water So hindi mo sinagot yung tanong. Inikot-ikot mo lang. Pagsalitain mo kasi yung katabi mo, nagmumukhang kalaki-laki, parang walang utak Nagmukha lang siyang bonjing dyan. Pasagutin mo rin, mali-mali na yung sagot mo, Brad. Pasagutin mo yung katabi mong congressman dahil sayang, nagmumukha siyang display. Kalaking tao pa man din niya dyan. Ang pangiting na para kang bobong makalaki mong tao, hindi ka nagsasalta. Sino gusto natin ipatawag sa hearing? Kasama ko ba yung pag-pilya? Siyempre yung opisyalis ng mga prime water, mga water district na kung saan naroroon yung kumpanya ng prime water na sila yung nagbibigay ng serbisyo ng tubig, no? Siyempre yung mga sa ahensya ng ating pamahalaan sa luwa, no? Gusto natin malaman kung ano yung kanilang mga ginagawang pamamaraan para maprotektahan. Teka Brad, ikaw ba talaga hindi magsasalita, ha? Tumayo-tayo ka pa dyan. Ano ka ba? Security? Bodyguard? Backup? Congressman ka ba o bodyguard? Kasi kung hindi ka rin magsasalita, umalis-alis ka dyan sa likod. Hoy, kayo naman kasi media, tanong-tanongin nyo rin naman. Nang sa ganun magkaroon naman ng silbi tong mama na ito na nagmumukhang tanga Huwag nyo naman pagmukha. Kayo media, huwag nyo naman pagmukhaing tanga yung mga ini-interview nyo. Sabihin nyo na lang, kahit ako dyan, anong gagawin ko dyan? Gaganong-ganon ako para ako pumipitik-pitik ang mata. Okay. Tatayo ako rito, wala namang magtatanong sa akin. Ano pa? Alis na ako. Di ba? Kayo naman, hindi nyo pala tatanungin. Sana pinalis nyo na. O sinabihan nyo, hindi ka namin tatanungin, huwag ka nang tumayo dyan. Hindi yung mga consumer. Kasama si former Senator Villar. Actually, it's the company of prime water, no? Hindi naman natin sinisingle out, no? Or wala tayong sinasabing apelyido o pamilya. Basta the corporation itself, yung prime water. Natanong, isasama nyo ba si Senator? Siguro, sinabi niya, Senator Villar. Hindi niya sinagot ng tanong kung isasama o hindi. Ang sagot niya, yung mga opisyal ng prime water. Kung opisyal ba ng prime water at madadamay kasi ganyan-ganyan ginawa nila di ba? Inimbestigahan lang nito mga mama na ito, SME tapos bigla na lang pinatawag si Pastor Kibuloy. Alam naman natin ang target yung ulo. Di ba? May record na Gaya nga na sabi ni Attorney Topacio, mahirap na hindi paniwalaan na yung ginawa ni Risa Hontiveros ay tanim kaso. Bakit? Strike 3 ka na May pattern kayo. Ginagawa niyong talaga yan ni Risa Bago pa lumantad to si alias rin meron na siyang anomalya patungkol sa mga tanim witness. Eto din dalawa, ang Congress, di ba? Ito mga to. Di ba? Yung mga bata, sabihin na lang natin itong mga aso ni Tamba. Di ba? Ganyan din ang ginawa. Ang iniimbestigahan si Ka Eric Yung maling tanong ni Ka Eric para sa kanila, na hindi naman mali talaga. Tapos, yung pala ang target si Pastor Kibuloy. May pattern na rin kayo. Yung ginawa ni Risa, ginawa nyo rin. Parehas kayong may pattern. Di ba? Ay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala
sa aming binigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.